kapayapaan, usapang pangkaunlaran. Tayo po ay napapanood po sa Cable TV Channel 6, courtesy po ni Mr. Rolly Liesa. At ngayon mo ay nagpapasalamat din po kami sa Cable TV sa Batangas sapagkat nabigyan po kami ng airtime po ng Public Information Officer po ng Batangas City Government at sa tulong din po ng ating mga kaibigan galing po sa Batangas Chamber of Commerce and Industry. Ako po si Lieutenant Colonel Jerry Samudio at hindi ko na po isa-isa nipakilala yung mga kasamahan ko po dito sa APAP Batangas sapagkat gusto kong bigyan ho ng oras ang ating pong napakahalagang bisita po sa araw na ito. Walang iba kundi ang ating pong minamahal na Mayor po ng Lipa City, si Mayor Maynard Sabili. Magandang araw po sa inyo, Mayor. Magandang, ayan sir, mali microphone tayo sir. Thank you po. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Lipa at doon sa buong lalawigan. Sir, pakilala ko lang po sa inyo yung mga kasamahan po natin dito sa APAP Batangas. Unahin ko na po si President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. Okay. At ang bago pong talagang pinuno po ng PGMC na mahawak ng pension fund ng AFP sa ating mga sundalo, si Colonel Rolando Hungco. Okay. At galing po sa Philippine Action Group for Social Responsibility, si Meds Kahadings, yan po ang convenor. At ang Group Commander po ng 740th Combat Group, si Colonel Arnel Villarreal. Nandun po ang President po ng Federation of Urban Poor Organizations sa Lipa City, si Butch Nares, na alam ko maraming mga papasalamat yan sa inyo, sir, dahil good news yung binalita niyo, yung punta po kami sa inyo. At yung mga estudyante po natin, sila Robert at yung aming designer po dito at yung ating technical side. Ang nasa kanan niyo naman ho ay yung ating mga kaibigan galing po sa Realtor, si Aida Morada, and ang inyo pong ipinagmamalaking consultant, advisor, si Attorney Jean Asa, ang aking pong may bahay, si Nilda Samudio ng Bureau of Internal Revenue. Yung pong dalawa na yung nakamukha po ni Nilda, sir, ay anak ko po yan. Si Ira, saka si Raya Angelica. At si President Norma Blanco ho ng Rotary Club of Lipa West, si Camille sa youth sector, at dyan po si Jubel at saka si Maria Erlinda Olan. So, welcome po sir sa ating programa. Siguro hindi ko na ho masyadong pahabain po yung ating introduction. Unang-una sir is ano po ang mga good news sa Lipa City ngayon? Colonel, gusto ko pong ipaabot sa ating mga kababayan na kasalukuyan po ay katatapos lang namin ng first pouring, yung pong pagbubuhos ng semento sa foundation ng ating pong pinatatayong hospital ng Lipa. Yan po ay sa kabatiran ng ating mga kababayan. Ito po ay nag-umpisa ng construction noong December 1. Yan po. At nung isang araw nga po ay siguro nakita niyo sa TV Patrol, Southern Tagalog, na ang foundation ay binuhusan na ng semento. Yan po. So, sir, kayo pa 5 months na rin ho naging mayor po ng Lipa. At ang malaking hong problema na kami ho, pag nag-iikot ho kami sa Lipa City, dahil kami ho ay kunyari mga personality na rin ng Lipa dahil po sa programang ito, ay palagi ho sa amin nagdudulog ang problema ho sa trapiko. Okay. At baka pwede ho na may balita natin sa ating mga kabayan kung ano pong mga strategy mayroon ho kayo ngayon sa city kung paano po natin masolve itong problema. Dahil pagpunta ho ng clinic ng aming doktor ho, sasabihin ho nila, Colonel, baka pwedeng iparating nyo kay Mayor yung problema natin sa trapiko. Pagpunta nyo ho, nag-jogging ka, mayroon na lapit sa'yo, at yun ang problema. Kanina ho, mayroon din ho mga naglipitan dito, yung ating mga guest dito, traffic din ho. So, ano ba talagang overall strategy ho ng inyong administration para unang-una is ma-address ho natin yung problema natin sa trapiko sa Lipa City? Alam mo ninyo, ako po'y mupong bilang alkalde ng Lungsod ng Lipa,
siyempre sa kakawalan po ng budget, nakita ko po na ang ating pala pong isabihin mga tao dito sa atin ay pag-upo ko po ay hindi na pwede nating ma-hire. Dahil ito po ay mostly yung mga traffic aid natin, yung member ng Traffic Management Division na ito yung mga casual at ang iba pa ay job order. Ay nang sabihin nakakontrata. Ay hindi ko naman alam na pangyayari bakit pag-upo ko ay yung palay hanggang June 30 lamang. Ano po? So nagkaroon po ako ng problema sa mga tao, sa manpower. Dahil alam niyo naman, ang pagmamando ng ating mga ng ating mga kalsada ay kailangan ng mga traffic management in the team. Ano po? So kulang po at so ang nakuha lang natin ay siguro ay mga 1/3. Ano po? So ngayon naman, pero ito po ay ating nireview natin. Inikot natin ang lahat ng lansangan, lalo lang ng city proper. Nalaman po natin ang problema dito. Una po, unang steps na ginawa natin ay tayo ng pagsasanay o seminar. At yan po ay tinulungan tayo ng LTO, si Director Alves ng operation. Siya po ang nag-seminar, 1-week seminar po sa mga tao natin. At nakita ko rin po na ang problema ng ating traffic ay yung pong pagparada at paggagawa ng maraming terminal, kahit maliliit na terminal ng kahit saan lugar dito sa ating lungsod. At kami po ay maliwanag na pinag-usapan po namin ng mga jeepney operators, jeepney drivers, yung mga association po ng mga jeepney at itong ating mga tricycle, multicab, lahat po ng transport group ay kinausap ko po at nakiusap po ako sa kanila at inilay down ko po ang aking guidelines. Nasabi ko, pag hindi maayos ang traffic sa Lipa ay kayong lahat ng mga jeep, itong mga tricycle ay hindi ko mabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng maliit na terminal kahit saan lugar dito. At ang aking pong dinisign ay nagawa po tayo ng isang holding area dito sa atin at kung sakaling kailangan sila sa palengke, hindi na po pipila, tinetext po nila at pumupunta ron. So nireview ko po yan. Nung makita ko po after 1 month ay bumabalik na naman ulit si dati, pinatawag ko liho ito. At of course, ang tawag natin sa Tagalog sa mga Batanggay nyo, sinisibog. Sinibog ko itong mga ito. At sabi ko, ay ano gayan? Ano po? At bakit hindi? Hanggang sa tuloy-tuloy po at parang kami mag-aaway na ng mga taga-TMD natin. Sabi ko, ayaw ko namang laging makikita ninyo na ako ay magagalit sa inyo. Ano po? Siyempre, pagka nakita ko dumaan ako sa araw-araw na matraffic at walang habas na ikangay pag-violate ng traffic rules, ay ako ay magagalit talaga bilang isang ama ng lungsod. Ano po? Dahil yan po ang nakakasakit ng ulo sa akin. Yung bagang may sinabi kang dapat huwag kumaluwa, huwag umikot, huwag pumarada, walang ano po, at hindi hinuhuli, no? Marami mga balita kung ano-ano na nakakarating sa akin. So, ang akin pong ginawa ngayon ay sabi ko nga ay nagkaroon ako ng reshuffle o reorganization na yon, na yung starting nag-umpisa na po nitong mga siguro mga ilang araw na nagkakaroon ako ng reshuffle and reorganization. Yan po ay sa pamunuan at yan po ay ngayon ay sa palagay ko'y matututukan na. Ano po, ngayong panahon ito. Dahil yan po muna ang aking ginawa at the moment at yung mga report kung ano-ano mga binabalidate ko at kung may problema ay tinututukan po natin. Ang mayroon po tayong major development, katulad po ng pagtatayo ng isang grand terminal, magkakaroon po niyan, na kung saan madi-decongest na po yung ating lungsod. Pero sa ngayon po, sabi nga nung isang bisita ko na taga Philippine Sports Commission, nung isang bago magpasko, napadaan dito sa ating syudad, sabi niya, ba, ang unlad ng Lipa. Bakit ho? Aba, yan, kita mo naman na sasakyan. Nakahilera at talagang ma-traffic. Sabi ko, yun ang problema ko. Sabi niya sa akin, that is a sign of development. Ang ibig sabihin, maraming sasakyan dumadaan dito, maraming transaksyon at maraming taong may sasakyan. So, Mayor, sir, balit, congratulations po at yung ginawa niyong pag-reshuffle ho ng personal niyo po sa dito sa traffic
traffic management department nyo ay isang indikasyon na kayo po ay seryoso talaga na i-address yung problema sa problema natin sa trapiko. But nabanggit nyo ho na mayroon hong ganitong klaseng obserbasyon yung mga kaibigan natin galing sa labas tungkol sa dumadami mga sakyan sa Lipa City. Meron ba kayong plano nakita ho ngayon para mag-layout tayo or mag-construct tayo ng mga additional infrastructure para, kasi tingin ko ho, time will come na hindi natin kaya na hong i-manage yung trapiko na ang gagamitin lang natin yung mga enforcers natin. Ang kinakailangan ho natin is dagdagan ho natin yung mga kalsada at pwede hong merong nakabanggit dito yung mga circumferential road na pwedeng gawin at nakita ho ng ilan ho natin mga kabayan na sa likuran ho ng SM yung dinadaanan ho ng release ng tren yung PNR ay isang oportunidad na pwedeng tingnan ho dahil napakalawak ho ng mga tiwagwang mga lupa na niya na sa tingin ko kapag ipinag-focus ho natin yung ating plano dyan baka magkaroon ng pagbagong mukha sa Lipa City sa lugar po ngayon, sir. Apo, alam po ninyo nung umupo na ako dito ng alkalde, tinawag ko po yung ating City Planning Office kung saan pinagawa ko po yung pinareview ko yung ating master plan at saka yung lahat po dito sa ating sa Lipa pinareview ko po. At sa loob ng 2 weeks ay pinatingnan ko sa kanya, pina-analyze ko. At kami po with the city engineer office at saka yung pong Senro, amin pong inupuan yan at nakita po namin na meron pwedeng gawin talaga yung binabanggit po ninyo na alternatibo na daan at yung pagpapagawa ng circumferential road. Meron po yung mga dating plano na hindi na isa katuparan ay pinare-review ko po riyan at hopefully po by next week ay nakalatag na rin sa akin dahil nang binalop ko po sa kanila yung pwede nating dahil nung makipagtalastasan ako sa national government na itanong po sa akin ng DPWH kung ano pa ang pwede nilang itulong. Sabi ko po ay gagawin muna namin dito sa Lipa ang aming plano. Pag nagawa na natin ang plano at naipakita na sa kanila ang gusto, that's the time na mag-uusap po kami. Kung hindi po kakayanin ng ating lusod, ay baka humingi tayo na sa klolo. Pero sa tingin ko po ay kaya po ng lusod ng Lipa na gawa ng paraan itong mga problemang ito. Yes, sir. Sir, kami muna kayo, sir. At ang sunod na magtatanong po ay si Kaped Pedcalaw. Magandang gabi po, Mayor. Mamaya, gabi po palalabas ang ating programa. Apo. Sige, gabi. Magandang gabi po. Mayor, sa palagay po namin, palagay ko po, ay kahit po anong mayor ang inyo ilagay, talagang mahirapan sa trapiko dito sa ating Lipa. Sapagkat ang design po ng Lipa, ay panahon ng Kastila yata yung design na yan eh. Kaya wala tayong magagawa, maliliit ang karsada. Oo, maliliit ang karsada. Kaya, at ang Lipa po ay maasenso. Kasama po yan sa mga pains of growing, ika nga. Siguro po, ang pinakamagandang suggestion na lamang diyan ay i-control na lamang natin ang papasok sa loob. Sapagkat tama po yung ginagawa, naglalagay kayo ng terminal at maglagay tayo sa labas ng Lipa. Sapagkat kahit ano pong gawing butas ang gawin natin dyan, napapasok sa bayan ng Lipa, whether you like it or not, pagdating ng tagsikip, talagang ta-traffic. So, mga control system na po lamang aming may sasuggest, katulad po ng mostly pong pumupunta sa Lipa kung ating papag-aralan ay sumisimba at namamalengke. Pagkat yan ay dinesign para tirhan lamang eh. Actually, may isang maliit na palengke. Pero talagang kahit po ni SM at ni Robinson dito sa atin, talagang gusto pa rin ng tao mamalengke sa atin. At ikalawa po, pag-araw ng Linggo, ang ating pong mga turista na nanggagaling Maynila na sumisimba sa Carmel, ay gustong-gusto nilang mamalengke. Kaya hindi sila makapamalengke, hindi sila makapasok sa palengke. Talagang, pero isa sa napakagandang programa na may sasuggest namin sa inyo ay dapat po makontrol natin ang papasok, lalo po may mga tinatawag na rush hours na hindi natin may iwasan na talaga sumikip. Kahit po anong galing ng mayor, pag nagpasukan lahat ng mga sasakyan yan, mga jeep, private, hindi, wala nang pala isa.
tricycle. Sa umpisa yung karsada. Oo, kasi nga yung design, tanong pa ng Kastila. Kaya wala kang magagawa. Sa Batangas, ganun din ang sitwasyon. Ang mga karsada dyan, dinisign para sa karuwahe. Kaya wala kang magagawa. Kasama yan sa tinatawag na urbanization. Kaya ang magagawa na lang na ating buting mayor, ay palaganap ang disiplina. At i-control lang po. Yun lang po, Mayor. Meron po akong proposal na siguro po hopefully by next month ay maumpisa na rin. Magkakaroon po tayo ng isang 5-story building. Na ito po ilalagay natin, yung 5-story parking building, ay ilalagay po natin dyan sa palengke. Yan po ay yung pong bakanting lote sa between building A and B. Meron pong bakanting lote doon at 5-story parking building po ilalagay natin. Yung po ay alam po ninyo sa aking pag-aaral, personal lang na hindi pa po ako nag-consult sa iba. At siguro sabi ko magkakaroon din naman ako ng, nag-contact na rin ako ng mga konting pag-interview. Nagtanong ako sa ating mga kababayan. Dito po sa palengke, nakita po natin na banggit ninyo, Kaped, na bakit dito nahihirapan ng mga taong pumupunta dyan. Dahil yan ho, inariyan na ho ang lahat ng terminal ng lahat ng pumupunta sa ate sa 72 barangay. Ano po? Hindi ko na mo kahit po bigyan natin sila lamang ng tigi-tigisa na jeep, ay 72 ho ito. Ha? Ay di kaya nakaparada ho 72. Ay di ho nakatutok ho naghihintay na isa pa ay another 72 naman. Ay di kaya ni kulang ng 200. Ay i-add po natin ang mga tricycle ba? At na hindi rin naman ho alangan namang binigyan mo ng paradahan ng jeep, ay alangan namang hindi mo bibigyan ng paradahan ng tricycle. Kaya ay pang nagsama-sama ho yan. Plus na yung ating kababayan naman na mga nagtitinda, may mga jeep din ho yan, may mga owner din. Ay di kayo nakaparada lahat, ay saan na? Sabi ko, ay puro sasakyan na ay mga tao ay natagilid na pag nadaan ho. Ngayon, ginawa ko, kailangan ay magkaroon ho tayo ng 5-story parking building. At ito po ay uumpisahan na po. Inaayos ko lamang yung counting documentation at ipapublish na natin. After the publication, ito po ay mag-start na construction. At hopefully, ang akin pong, sabi po ng aking mga konsel natin, sabi nila, ay i-enforce na daw po natin yung towing ordinance, yung pagda-towing. At yan po ay kasama sa ordinansa. May batas po dyan na bawal pumarada kahit saan yan. Sabi ko, alam mo ga, kapag nag-enforce ka ng ganyan, kailangan may alternative ka at may pakita mo na may paradahan. Ay ngayon, ay kung wala namang paparadahan, ay ipinupus mo against the wall ang mga kababayan natin. Saan mo ilalagay ang mga, kung sabihin, 2 kilometro bago siya ang bahay niya, doon nakaparada ang kanyang sasakyan, ay kung yan ay manakawa. O kaya kung anong mangyari diyan. Siyempre, hindi ka makatulog, malayo doon sa iyo yung sasakyan, hindi ka mapakali. So sabi ko, hanggat hindi na ipapagawa ang 5-story parking building, wag muna nating implement yung ating ordinansa na towing. Ano po? So sabi ko, gagawin natin yan. Ang laban po niyan ay kulang-kulang na from 800 to 1,000 motor vehicle. Ano po? At yan po ay sa gitna ng palengke. At pag nalagay po natin yan, we will require lahat ng mga may bahay diyan, may mga establishment diyan sa tabat, diyan sa lahat ng urban district na yan, ay i-require natin na sila'y kumuha ng isang slot. Ano po? Isang slot na kung saan ay sumagay first come first serve. Dahil nang kumuha sila, dahil nang ayaw ko na dadating ang at pag nagawa yan, ay doon pa rin sila paparada sa harap ng kanilang establishment. Ano po? Tama. Ay minsan yung isang magtitinda ng electrical, meron pang panghakot, meron pang sariling kotse, tatlo na nakaparada sa tapat nila, double parking na, meron pa rin po sa kabila. Ay paano pa makakadaan yung ating mga sasakyan? Ano po? Tapos itong ating mga magdidiyip ay inapila pa.
Sabi ko siya, pag nagkaroon tayo ng parking building, lahat ng mga tao diyan at lahat ng stall owners na dapat sila'y magdala na ng mag-park diyan. So, ang ibig ko sabihin, kaya ako nabanggit yun on the profit side naman at saka yung sustainability ng aking project na inilagay. Dahil yan po ay walang ilalabas na cash ang lusod ng liba. Wala po. Dahil yung pong pera ay manggagaling po sa ibang source. Ano po? Pero yung po ay babayadan. Pero yung pong kikitain dahil sa hindi nila gamitin at pag ginamit nila magbabayad sila lang kaunti naman. Ano po? Parang contribution. Dahil yan po ay sa aming project study ay kikita po ito ng 2 million isang buwan. Pero ang kailangan pong ibayad lamang sa bangko ay 300,000. So pag kumita ng 300, ay sige, mabayadan lang ang bangko ay okay na sa akin. Part yan ng PPP, Private-Public Partnership. Diba, sir? Sir, si Meds ang Napakaganda po ng mga solusyon na naiisip nyo. Sa mga traders naman po, tsaka yung investors, ang problema nila yung pag-unload ng kanilang produkto. Kasi yung unloading takes time. Tapos, wala nga silang mapwestuhan na i-unload. Hindi po mismo yung nakapwesto, yung nagdi-deliver. Kung wari galing ng Manila ang produkto. Yun. So, yun din, iniisip natin na mabigyan ng solusyon kasi siguro mga 30 minutes, isang oras na nag-unload, talagang nakakaaba.